Hi guys! Good afternoon, good evening, good day, and hello to everyone. I'm back, RJYC Vlog here. Kamusta kayo, mga friendship? So, itong nakakaloka, napakadaming kaganapan lately and hindi ako nakapag gawa ng video kasi binubulay-bulay ko pa yung mga nangyayari lately. Lalo na yung anomalyahan na naman dyan sa budget ng national budget ng Pilipinas. So, itong nakakaloka. Hindi na ako nakapag-comment doon nakapag-comment sa expose nila PRRD about dyan sa kagaguhan na naman at kawalangyaan na naman ng bangag admin sa national budget ng Pilipinas. To be honest, hindi naman na tayo magtataka Hindi na tayo magtataka kasi kung yung pangdedekwat nila ng salapi sa taong bayan with the use of AKAP, AX, at saka yung tupad and everything, yan, hayagan na nga na pangdedekwat ng pera ng taong bayan yan Na eto lang yung nakakaloka, mas nakakalokang sitwasyon na tinodo na nila. Tinodo na kasi gumawa na sila ng blank check. Kaya wala akong masabi. Kundi, napakakapal talaga ng mukha nitong mga pumirma at hinayaan na mangyari ang mga mangyayari na yan. Pero, di ba nga, dati ko pang sinasabi sa inyo na kapag may ginawa kang kalokohan, ikaw mismo ang maglalaglag sa sarili mo. Like, we don't really need to do anything. Like, hindi mo na kailangang siraan yung tao na yun. Siya mismo maglalaglag sa sarili niya. At yan na nga, nangyayari na yun. And this is a big deal kasi kung kayang-kaya nilang gawin yan ngayon sa ni Bangag, kayang-kaya pa nilang mas malala. Isipin mo, mag-aantay pa tayo ng hanggang 2028 para paulit-ulit nilang gawin yan. Hindi na dapat pumayag ang mga Pilipino Alam nyo ba kasi itong Pilipino, masyadong ang tolerant nila sa kagaguhan. Bilib ako sa ng Pilipinas na, yan, sana makarma, ganyan-ganyan. Pero wala silang ginagawang way to stop what is these people are doing sa bansang Pilipinas. Like, bahala na ang Diyos sa'yo yung mga ganun. Masyadong mabait ang mga Pilipino. Hindi ko nga alam kung kabaitan ba yan o kaingotan din Like, alam mo yung binabatok-batukan ka na, ang dami nang ginagawa sa'yo, tapos, lalang, sasabihin mo lang, bahala na ang karma, ganun. Sana yan ang isang mabago ng Pilipino, yung maging mas vocal, not only in words, but also in action when it comes to fighting. Like, lalo na yung ganyang sitwasyon, yung ganyan ang ginagawa ng mga namumuno ngayon na talagang hayag-hayagan ang pangdedekwat ng pera ng taong bayan, di ba? Tapos ganyan lang. I hope merong mangyaring like mabigyan ng katarungan to. Like, hindi lang basa-basa ganyan. Tapos itong si Bangaga, nagpa-interview kahapon. Actually, hindi siya nagpa-interview. Na-corner na lang siya na tinanong yung about sa kalokohan nila sa Bicam. Tapos itong nakakatawa. Ang sabi niya, sinungaling daw si PRRD. Dahil daw, hindi daw totoo yun dahil may pirma daw ang GAA. Diba? Ganun kamangmang at kawalang isip ang presidente ng Pilipinas. Bakit? Hindi naman GAA ang pinag-uusapan Bicam yun. Ang Bicam, yun muna ang una mong pipirmahan para makabuo ka ng ano bang tawag nito? Yung pinaka-final na allowance mo or budget ng Pilipinas sa GAA. Pero mauuna mo na yung Bicam. Yung Bicam muna. Yung Bicam yung sinasabi nila PRRD, di ba? Tsaka nila Congressman Ungab. Ano yung gaang-gaa sinasabi niya? Di ba? Doon mo malalaman na mangmang talaga walang isip ang presidente ng Pilipinas. Wala siyang kaalam-alam sa mga pinagsasabi niya. Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari sa paligid niya dahil wala nang ginawa yan kundi magbangag
And of all people, si PRRD talagang sasabihin mo na sinungaling. Haler, ikaw kaya ang number 1, numero 1 king ng kasinungalingan. Eh yun ngang sinabi mong 20 pesos na bigas, nagsinungaling ka na dun eh. Ang dami-dami mong kasinungalingan na ginawa sa taong bayan. BBM Bangag, Marcos. Napakadami mong kasinungalingan. Kaya of all people, si PRRD, pagtatapatin kayo, ikaw ang pinakasinungaling sa inyong dalawa. Kahit kailan, hindi nagsisinungaling si PRD sa taong bayan. Kahit nga masakit eh. Kahit na katotohanan, sasabihin yan eh. Kahit na may masagasaan siya. Ganon siya katotoong tao. Ganon siya katransparent sa mga pinagagawa niya at sinasabi niya. Eh, ikaw Bangag, wala kang kwentang pangulo talaga. Ikaw ang pinaka-useless na pangulo ng Pilipinas ever. Ikaw ang pinaka-useless na pangulo ng Pilipinas sa kasaysayan ng mundo. Sa totoo lang. Ewan ko ba bakit nandyan ka pa? Dapat ang susunod dyan, i-impeach na yan. Impeach na talaga kasi wala siyang alam sa nangyayari sa... Actually, I think you know everything. Kasi yan ang ano nyo eh. Kinakabog mo yung ginawa ng tatay mo kung gaano karami yung mga nadekwat niya sa bansang Pilipinas. Kinakabog mo siya. So, hindi ako maniniwalang wala kang alam sa nakawan dyan sa gobyerno. Meron kang alam kasi the fact na pinirmahan mo yun at pinirmahan ng mga tao nakasabwat nyo, may alam kayo sa corruption dyan sa Pilipinas at ang kakapal ng mukha nyo. Ang kakapal ng mukha nyo, kayong mga nasa sa kongreso na gumawa ng budget na yan. Ikaw, tambanakaw, saldi kulangot, saldi kupit, at yung mga kasamahan nyo dyan na pumirma. Itong si Stella Kimbuaya, isa yan. At kung sino-sino pang mga pumirma dyan. Pati yung mga nasa Senado na pumirma na hindi nila tinignan. Ang kakapal ng mukha nyo, promise. Sobrang kakapal ng mukha nyo na hindi na namin masolusyonan kung ano bang solution ang dapat na ilagay dyan sa pagmumukha na yan. Wala na kaming masabi pa. As in, kinarir nyo na ng todong-todo yung pagkamasasamang tao nyo. At sana merong mga tao na gawin ang dapat na aksyon para matanggal kayo dyan sa mga posisyon nyo at makulong kayo. Hindi lang matanggal, kailangan makulong kayo. Dahil mga salot kayo sa bansang Pilipinas. Yan lang ang sinasabi ko. Ang kakapal na nga mga mukha nyo, magnanakaw pa kayo at magnanakaw pa kayo at salot pa kayo sa bayan. Kaya dapat kayo, pinaparusahan kayo sa kulungan dapat ang bagsak nyo. Wala kayong awa sa kapwa nyo Pilipino. Pinapalamon nyo sa mga anak nyo galing sa nakaw. Mga hayop kayo. Ang kakapal ng mukha nyo talaga, as in, ang kakapal ng mukha nyo na ganyanin ang taong bayan. Kaya sana managot tong mga hinayupak na to. Sana gumawa ng paraan sila Congressman Ungab, PRRD at iba pang mga abogado para kasuhan tong mga tao na to. Anyways, ang aga-aga high blood ako. Again, thank you so much. This is RJYC Vlog. I'll talk to you again later. And please like, subscribe, comment, and share. Thank you guys. Bye!